Magandang araw! May bago na naman tayong pag-aaralan sa Values Education 7. Samahan niyo ako. Ako si Miss Bianca. Tara at matuto. Ang ating lilinangin pagpapahalaga sa araw na ito ay karunungan o wisdom. Ang ating paksa ay ang pamilya bilang gabay sa pagpili ng mga mabuting pinuno ng komunidad at ng bayan. Ating alamin ang kampanya ng pamilya sa pagpili ng mabuting pinuno sa komunidad at bayan. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng ating mga magulang ay hindi lamang tayo alagaan, kundi gabayan tayo sa pagpili ng mabuting piling tao sa komunidad at bayan. Ang mga magulang ang unang guro ng kanilang mga anak. Kaya naman, sila ang nagsisilbing tamang gabay ng mga ito sa lahat ng oras. Pinangangalagaan at pinoprotektahan nila ang bawat kasapi ng kanilang pamilya. Sa kanila rin nagmumula ang pagdidisiplina at tunay na pagmamahal. Ngayon naman, tignan natin ang mga tungkulin ninyo bilang anak. Hindi lang po kayo tumatanggap ng pag-aalaga mula sa inyong mga magulang, kundi may mahalagang papel din kayo sa inyong pamilya, komunidad at bayan. Bagamat ang pangunahing tungkulin ng isang bata ay mag-aral, sila ay inaasahan ding makiisa sa kanilang mga magulang. Maging magalang, tumulong sa mga gawaing bahay, magtipid, magkaroon ng aktibong ugnayan sa kasapi ng pamilya, pangalagaan ng sarili at ang kalusugan. Ang tungkulin ng pamilya ay hindi natatapos sa loob ng tahanan. May tungkulin din sila sa labas ng tahanan. Ayon sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, Artikulo 15, Seksyon 1, kinikilala ng Estado ang pamilyang Pilipino na pundasyon ng bansa. Pinahayag naman ang Section 4 na dapat na isanggalang ng Estado ang karapatan ng mga pamilya o ng mga asosasyon nito na lumahok sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga patakaran at mga programa na nakakaapekto sa kanila. Kaya naman, dapat nilang panatilihin at paunlarin ang lipunang kanilang ginagalawan. Dapat din nilang pangalagaan ang kapaligiran at dapat din nilang isulong ang pagmamahal sa bayan. Tungkulin din ng pamilya ang maingat na pagbabantay sa mga batas at ang pakikilahok sa aspetong pampolitikal. Inaasahan sa kanila na makilahok sa pagpili ng mabuting pinuno ng komunidad at bayan. Ang pamilya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtulong sa mga bata na pumili ng mga tamang pinuno sa komunidad sa pamamagitan ng pagkintal ng mga tamang pagpapahalaga at paniniwala, pagsisilbing modelo ng tamang pamumuno, paghikayat sa mga kritikal na pag-iisip. Narito ang mga batayan sa wastong pagkilatis sa mga katangian ng leader na maglilingkod sa bayan. Ayon kay Pedroche, ang mabuting leader ay masusukat sa sumusunod na katangian. Una, ang karakter o pagkatao. Ang taong may ganitong katangian ay may malinaw na pagkakaalam kung ano ang tama at mali. Tanging ang tama lamang ang kanyang ginagawa at walang sino mang tao ang makapagpipilit sa kanya na gumawa ng mali. Bukod pa rito, alam niya kung sino ang taong may sapat na kakayahan at integridad para italaga sa mga posisyon sa kanyang pamamahala. Ang pangalawa naman ay puso o pag-ibig. Ang pinuno na may puso ay nakatuon lamang sa pagsilbi sa mga mamamayan. Layunin niyang itaas ang kanilang antas ng pamumuhay at ito'y batay sa kanyang tunay na pagmamahal sa kanila. Ang pangatlo ay righteousness o pagkamatuwid. Ang pinunong may pagkamatuwid ay hindi nagsasamantala, nagnanakaw o nagsisinungaling sa iba. Hindi niya basta hinuhusgahan ng mga taong nagkasala, kundi naglalagay ng nararapat na parusa upang maitama ang kanilang mga pagkakamali. Ang susunod ay integrity o matapat na paninindigan. Ang taong may tunay na integridad ay hindi naninira ng kahit na sinong tao. Pinapansin niya ang bawat kilos at iniiwasan ng mga bagay na makakasira sa kanyang reputasyon. Hindi rin siya maaaring mahikayat o mapilit na gumawa ng anumang uri ng katibalian. Ang susunod ay sincerity o pagkamatapat. Ang mabuting pinuno ay tapat sa kanyang adhikain na maglingkod. Ang kanyang pagsisilbi ay hindi para itaas ang sarili, kundi para sa ikabubuti ng mga mamamayang kanyang pinaglilingkuran. Hindi rin siya nagbibigay ng espesyal na pribilehiyo sa mga kaibigan o kamag-anak dahil bilang pinuno, siya ay nasa serbisyo ng lahat. Ang huli ay ang katotohanan o truth. Ang kanyang tanging gabay ay ang katotohanan. Kapag may mga bagay na hindi malinaw,
Sisiyasatin niya muna ang buong katotohanan bago gumawa ng desisyon. Alam niya ang kanyang aksyon ay may kinalaman sa kapakanan ng mga mamamayan. Kung mapapansin ninyo, ang mga katangiang character, heart, righteousness, integrity, sincerity at truth ay bumubuo ng acronym na Christ. Ito ay nangangahulugang ang mga mabuting pinuno ay siyang taong kinikilala ang Diyos at nabubuhay alinsunod sa mga tuntunin ng pamumuhay na itinakda sa Kanya. Tunay nga na ang pamilya ay kabay sa pagpili ng pinuno. Hanapin sa pipiliing pinuno ang katangiang Christ. Lagi ring maging mapanuri at matalino lalo na sa pamimili ng tao na mamumuno sa ating bansa at bayan. Sana po ay marami kayong natutunan sa aralin natin ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan na mag-like at i-hit ang notification button. Maaari mo din itong i-share sa iyong mga kamag-aral. Hanggang sa muli, paalam!